Magandang umaga kay Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development. Hi, Secretary. Hi, good morning Alvin. Magandang umaga sa iyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Kailan po saktong masisimulan ang pamimigay ng ayuda sa transport sector, Secretary? Alvin, to be very exact, next Tuesday magsisimula na tayo para sa mga tricycle driver natin sa Metro Manila. Tas unti-unti na yon, sunod-sunod na. After Metro Manila, yung mga ibang lugar naman at pati yung ibang sektor, jeep, TNVS, bus, PUV, sunod-sunod na yon. So, bakit inuna po yung tricycle? Alvin, logistically kasi, yung mga tricycle driver sa Metro Manila, yung mga listahan nila ready na, nasa mga LGU na natin. So it's all a matter of them submitting it to us, tapos kami processing it, at then susunod na rin yung mga tricycle driver sa labas ng Metro Manila. So tapos yung mga tricycle driver, saan po sila pupunta to get Alvin, the cash? Bali, ganito ang magiging sistema natin. Kahapon nakipagpulong tayo sa mga Metro Manila mayors natin, pati na rin sa kanilang mga local social welfare offices. Yan ay alinsunod sa utos ng ating Pangulo na bilisan na tong pag-distribute ng cash dahil nga tumataas yung presyo ng petrolyo at naapektuhan ng ating mga tricycle driver. So ang napagkasunduan natin, magkakaroon ng 39 na payout centers sa buong Metro Manila. I-anunsyo yan, isasubmit yan ng mga city mayors mamaya kung saan-saan. At doon sa 39 payout sites, doon magpupunta yung mga tricycle driver natin. 39 yan, buong araw mag-ooperate for 3 days kasi tapos na yan for 3 days. At yung mga LGU na mag-a-announce sa kanilang mga tricycle driver kung anong oras sila pupunta, sino puna mo ang pupunta. Kasi Alvin, hindi to pwede sabay-sabay dahil titigil naman yung pasada kung lahat sila pumila doon. Tama. So it's going to be done in batches per organization. Di ba? May mga samahan yan eh. So yun ang magiging role ng LGU. Sila ang magpo-provide ng venue. Sila rin ang mag-a-announce sa kanilang mga drivers kung anong oras at anong araw sila starting Tuesday. Cash po ito, Secretary, di ba? Yes, cash para mas mabilis, Alvin, kasi pag gagawin pa nating ATM, imagine mo yung mga tricycle driver aalis sa pila nila, pupunta pa sa land bank na banker ng DSWD. So cash, bigay, pwede na sila mamasada ulit. Kasi importante dito, hindi maantala yung pag-ikot nila o yung route pagpasada nila that day para yung mga mamamayan natin hindi rin na maantala yung pagpunta sa trabaho using tricycle sa mode to get to work. Sec, ano yung basihan na kasali ako dyan? May listahan ba or magpapalista ba ako or paano ba? Alvin, ako naging mayor ako kaya alam ko yan. Right now, hindi naman ka na magpalista kasi kung wala kang license to operate from your LGU, hindi ka kasali. Ibig sabihin, kolorum ka. Kasi right now, hindi ka naman pwede mamasada sa inyong lugar kung wala kang tinatawag nilang license to operate from your respective regulatory units sa LGU. Kaya nga ito ang unang napili at pinakamabilis kasi kaya na i-produce yan ng mga mayor. Sa katunayan, before this morning ends, nasa amin na yung mga listahan nila. Kulang-kulang, Alvin, 139,000 sa buong Metro Manila. Pero Alvin, siyempre baka minsan may mga slight issues, no? Ang gagawin namin doon sa 39 na payout centers na ang LGU rin mag-aanunsyo siguro by tomorrow or the weekend, meron kaming itatayong help desk doon, joint help desk. Nandun ang DSWD, nandun din ang local government para kung sa feeling mo, may license to operate ako pero bakit wala ako dyan, pwede ka lumapit doon. Ayun. Paano po sa mga jeep naman? Kailan naman yung simula? Paano sequence ho ba? Tricycle, tapos Wednesday? Jeep. Jeep? Hindi, tingin ito, Alvin, Itong tricycle na Metro Manila will take 3 days kasi 139,000 sila. Ay, ang dami. Ang dami. Metro Manila has the most. 139,000. So matatapos natin yan. Alam sa totoo, kaya ng DSWD tapusin yan in 1 to 2 days. Pero tulad yan na sabi ko, pag yan lahat pinull out mo sa linya nila, mamomroblema naman tayo sa mga sasakyan ng tao. So we will really have to stagger ang bayad in 3 days. So matatapos yan in 3 days. By the way, Alvin, baka tatanong nila, ano ba ang dadalhin nila? Alinsunod sa utos ng ating presidente na dapat, di ba, nung weekend sabi niya, dapat mabilisan to at saka wag na pahirapan na pabalik-balik, may hanap buhay yan. Isa na lang ang hingi ng DSWD, valid driver's license. Yun lang. Dali mo ang license mo, photocopy niyan, at sa original, makukuha mo na yung 5,000 mo. Kasi bakit pa yung listahan ibibigay na sa amin ng LGU eh?
isa-certify niya na. So sapat na sa amin yon para maka-avail nitong cash relief assistance. Ay, maganda Now, yun. Alvin, Maganda yun na Yeah. pinagaan ninyo, Sec. Very good. No, ano lang, obviously may driver's license yan or else hindi ka naman pwedeng pumasada, di ba? So yun lang, sapat na yun sa amin. So sa mga tricycle driver natin, antabayanan nyo ang lokasyon ng mga payout center sa inyong lugar. Mas marami sa isa yan kada lugar. Opo. Tapos yung schedule ng TODA nyo kung kailan. Manggagaling yan sa LGU. Pero Alvin, after that, sabi ko nga, yung ano naman, mga jeepney drivers, tapos yung mga iba pang public utility vehicle drivers. Lahat yan naman ang listahan manggagaling sa LTFRB. So, ang usapan namin ni Sec Banoy, matapos lang kaagad tong mga tricycle drivers, agad-agad na susunod naman ng mga jeepney drivers. Kasi yun naman, isasubmit ng LGUs yung listahan ng mga drivers sa LTFRB para LTFRB ibabangga sa database nila. Opo. Kasi Alvin, ang meron, isipin natin to minsan sa bilang LTFRB, sa isang jeepney sa isang jeep, for instance, minsan tatlo or apat-apat ang driver niyan. Kasi 'di ba iba-iba yung nagba-boundary. Tama. So gusto nila kompleto para masigurado na walang naiiwanan. So Ako. ang sequence, Alvin, 3 days ang Metro Manila tricycles and then lalabas na tayo ng Metro Manila, mag-aabot-abot na yung jeep, yung bus, yung TNVS at yung iba pang UV or taxi, susunod-sunod na yan. So para safe lang po tayo, hindi tayo magpaasan ng todo. Yung jeepney, malamang sa malamang, next Tuesday na sila. Ang for next week, tricycle yung focus. The week after, Correct. jeep. Alvin, I won't say na Tuesday of the following week, basta next week puro tricycle tayo, then susunod na kaagad yung drivers, jeepney drivers. Apo, kasali po ba sa bibigyan ng ayuda yung mga naaawa po kasi ako sa mga rider at saka pati na rin po sa mga nagdi-deliver ng mga pagkain, yung mga grab, nakakaawa din po mga driver niyan kasi mataas ang presyo ng gasolina. Kasali ba sila? Alvin, basta mag-uusap pa kami ni Secretary Banoy kasi sinesegment nga niya, unahin lang natin kasama kaagad yung mga TNVS, yung mga angkas. Correct? Yung angkas, Ay, yung mga grab, tinatawag na at drive. TNVS, di ba? Yung angkas na whether sasakyan yan or motor, kasama yan. Tapos ngayon, Alvin, very valid point yung ni-raise mo. Hayaan nyo, kakausapin ko kagad si Secretary Banoy Lopez ng DOTR na para matignan naman natin tong plight ng mga delivery drivers natin. Right now kasi ang instruction na pag-usapan pa lang namin ay public utility vehicle drivers. Opo. Sek, pasensya ka na. Linawin ko lang. Baka umasa kasi nabanggit mo yung salitang angkas. Sa pagkakaalam ko, pilot testing pa lang yung mga ganyan. Wala pa pong yan. Baka hindi po sila kasali. Sana nga kasali sila. Alvin, kahapon, very clear, even sa press con, na sabi ng LTFRB, ipapasa rin nila yung listahan ng mga TNVS, Alvin. So yan yun, that refers to that. Ganun ba yun? Ang pagkakaalam ko naman ng TNVS, yung mga cars, Secretary. Hindi ako Alvin, naman, kung kasali sila, okay ako, very good yan. Pero baka Alvin, na kasi marinig at umasa na hindi pala. Tama ka, Alvin. Baka iba ang assumption ko, pero let's wait for the formal announcement. Tama ka, let's hold that thought muna. Pero ang sigurado tayo, yung tricycle driver, aarangkada na, susundan ka agad ng jeep. Tapos sabi ng LTFRB, sila naman ang sasalo doon sa mga UV, taxi, buses, and then itong mga TNVS na sasakyan. Pantay-pantay ba sila, Secretary? Oo, yes, Alvin. Lahat yan 5,000 pero hindi ibig sabihin na 5,000 hanggang doon lang tayo. Ang naging usapan kahapon sa pagpupulong, kapag tumagal pa to, nakita natin na humaba itong krisis sa gitnang silangan, may option pa tayo to do another round. Talagang kailangan obserbahan muna natin ano ang mangyayari sa mga susunod na araw kasi Alvin, very fluid nag-iiba ang sitwasyon kada oras. Opo, tama po yan. Ang worry ko naman, hindi kaya maapektuhan naman yung budget naman ng talagang AIX kasi may programa po talaga ang DSWD na AIX makikihati doon itong para sa subsidy ngayon. Hindi kaya maubos naman ang pera para sa AIX? Alvin, gusto namin i-assure ang publiko na ang utos ng ating Pangulo, ang kanyang direktiba sa DSWD, gamitin ang lahat ng pwede namin gamitin para matulungan ang mga naapektuhan nitong krisis na to. Alvin, sa libro, meron tayong 60 billion para sa AIX at ang naka-earmark kaagad dito, 30 billion. So, kayang-kaya naman natin, Alvin. Alam mo, katulad
nitong sa Metro Manila na operation, hindi pa naman to aabot ng 1 bilyon. So malayo-layo pa tayo. Okay, very good. Magkikita ba tayo sa Sabado? Yes, Alvin, I'll see you. Tapos baka pwede natin pag-usapan pa to sa more para madetalye ng Yan gusto. na lang pag-usapan natin. Kasi last episode po ng programa namin sa Sabado, ang guest namin, si Secretary Gatchalian. Ha? Seka, Oo, magkita magkikita tayo dito. tayo. Ha? I'll see you there, Alvin. I'll see you. Maraming salamat po. Mag-ingat ka Maraming lagi. salamat. Mabuhay ka. Magandang umaga. Magandang umaga. Napakagaling na DSWD Secretary Rex Gatchalian. So linawin po natin kasi ako, kung kasali yung mga